Bago mo ako husgahan, hayaan mo akong sabihin sa iyo kung paano ako napunta rito. Sa aking ika-negatibo 62 na kaarawan, akala ko ay lalabas ako para magtanghalian. Suot ko ang aking pinakamagandang sweater at nag-ayos pa ako ng buhok. Ngunit sa halip na cake at tawa, ibinigay sa akin ang isang maleta at iniwan. Iyon pa lamang ang simula. Kung akala mo ang pagtataksil ay mula lamang sa mga estranghero, hintayin mo hanggang mag-shoot ito ng iyong apelyido. Manatili hanggang sa dulo at sabihin mo sa comments kung saan ka nanonood. Sinasabi nila na ang pag-ibig na ina ay walang kondisyon, na ito ay matiyaga, mapagpatawad at walang hanggan. Naniniwala ako roon. Nabuhay ako roon. Bawat gasgas na tuhod, bawat gabi na walang tulog, bawat school play, naroon ako para kay Bernardo, ang aking bugtong na anak. Nagising ako sa aking kaarawan na may kiliti sa aking dibdib. Iyon pamilyar na init ng pag-asa. 62, nag-isa sa aking maliit na bahay sa Quezon City, ngunit may pag-asa. Si Bernardo ay hindi na gaanong tumawag lately. Sinabi niyang abala ang trabaho, na tense ang mga bagay sa kanyang asawa, ngunit check-check na darating siya ngayon. Gumawa ako ng pandesal, ang kanyang paborito, at naglagay pa ng 2 plato. Sa tanghali, nag-iisa pa rin ako. Bahagyang lumubog ang aking puso, ngunit tumanggi akong magpanik. Sinuri ko ang aking cellphone ng ilang beses, binasa muli ang mga lumang text upang makaramdam ng koneksyon. Sa hapon, tumunog ang doorbell. Binuksan ko ito at nakita si Bernardo na nakatayo roon na may ngiti ng batang lalaki na shoot niya noon kapag may gusto siya. Maligayang kaarawan, nanay, sabi niya hawak ang maliit na bouquet mula sa grocery. Ngumiti ako sa kabila ng hapdi sa aking dibdib at nyakap siya ng mahigpit. Dumating ka. Siyempre, sabi niya, tinapik ang aking likod ng matigas. Magbihis ka. Nag-reserve ako ng tanghalian. Hindi ko man lang tinanong. Kinuha ko ang aking coat, maliit na bag, isinuot ang sapatos na laging sumasakit sa aking mga daliri pero maganda. Nakaramdam ako ng kagalakan, parang batang babae na pupunta sa prom, ngunit hindi kami pumunta sa lungsod o anumang restaurant. Huminto kami sa isang lugar na may mahabang driveway na may linya ng mga puno ng nara na ang mga dahon ay naging abo, ginto at pula. Tumingin ako sa scene at naramdaman ang pag-ikot ng aking tiyan. Willow Pines Senior Living Facility. Bernardo, ano ito? Linawin niya ang kanyang lalamunan. Nanay, kailangan nating mag-usap. Hindi na ito ligtas. Nag-iisa ka at may mga lapses sa iyong memorya. Anong lapses sa memorya? Sigaw ko. At tuloy siyang nagsalita. Nakahanap ako ng magandang lugar. Ligtas ito, comfortable. May mga tao sa iyong edad, mga aktibidad. Tumawa ako. Iyon mapait na uri ng tawa na hindi pakiramdam na tawa. Nagbibiro ka. Dinala mo ako rito sa aking kaarawan. Bumaba siya sa sasakyan. Pumasok tayo. Tumanggi akong gumalaw. Doon niya binuksan ang trunk. Nakaimpit na ang aking maleta. Tinitigan ko ito, natigil. Pinasok mo ang aking mga gamit. Nagbuntong hininga siya. Huwag gawing mas mahirap kaysa kailangan. Sa loob, parang tumigil ang oras. Manganggiting mukha sa reception. Ang amoy ng antiseptic at overcoat na gulay. Ibinigay niya ang mga pepel, legal na pepel, transfer ng power of attorney, aking pangalan, kanyang lagda. Tapos na. Hindi ako umiyak noon. Hindi pa. Pinayagan ko silang ihatid ako sa isang kwarto na may beige na dingding. Adjustable na kama at maliit na bintana na nakaharap sa brick wall. Regalo ko sa kaarawan. Naupo ako sa gilid ng kama na shot pa ang aking coat. Nararamdaman ang lamig na lumalagos sa aking mga buto. Walang cake, walang kandila, tahimik lamang. Lumipas ang mga oras. Sa wakas binuksan ko ang bouquet. Nalanta ito mula sa biyahe sa sasakyan. Ang mga bulaklak ay mukhang ako. Noong gabing iyon ay gising ako, nakikinig sa tahimik na kaluskos ng mga nurse, ang malayong tunog ng tea sa hallway. Ang matres ay masyadong matigas. Ang mga kumot ay amoy bleach. Binabalik-balikan ko ang bawat usapan kay Bernardo sa nakaraang taon. Sinusubukang makita ang mga senyales na napalampas ko. Naisip ko ang lahat ng beses na sinabi kong nang dapa ay hindi. Ang mga beses na nag-cover ako para sa kanya, nagpahiram ng pera, gumawa na excuses sa iba. Ang mga sandali na nilunok ko ang disappointment dahil mahal ko siya. Ngunit nung gabing iyon, tumigil akong ipagtanggol siya. May pumutok sa loob ko, isang bagay na mahalaga. Kinaumagahan, hiniling ko sa isang nurse ang aking cellphone. Sabi niya ang aking anak ang nag-asikaso nito, dinisable ang line, sinabing masyadong nakakalito para sa akin. Doon ko napagtanto na hindi ako narito upang alagaan. Narito ako upang burahin. At kung hindi ako makakahanap ng paraan palabas, magtatagumpay sila. Ngunit hindi ako kasing fragile gaya ng iniisip nila. Hindi man lang malapit.
Tumigil akong kumain ng 2 araw. Hindi dahil sinusubukan kong mag-statement, ngunit dahil hindi ko talaga makayanan ang pagkain o ang katotohanan. May isang bagay tungkol sa pagtreto sa iyo na parang wala ka ng silbi na sumisira sa isang bahagi mo na hindi nagganap na gumagaling. Nagpalaki ako ng anak, nagtayo ng tahanan, nagmamahal ng malakas, at ngayon ay isang room number at patient chart lamang ako. Ang mga nurse ay mabait karamihan, ngunit ang kabaitan ay maaaring pakiramdam na awa kapag nakakulong ka. Tinatawag nila akong sweetheart at hanap parang 1-0 o 100 ako. Walang nagtatanong kung ano ang ginawa ko noon. Walang nagtatanong kung ano ang gusto ko. Para sa kanila, isa lamang ako matandang babae na nakatsinelas at nakakalimot ng mga bagay. Kahit hindi ako nakalimot ng anuman. Ang aking roommate, si Doris, natutulog buong araw at humihilik buong gabi. Hindi siya masyadong nasasalita, ngunit kapag ginagawa niya, tungkol ito sa mga taong hindi na siya binisita sa loob ng mga taon. Nakikinig ako dahil alam ko ang sakit ng kawalan ng sobra. Sinusubukan kong panatilihing matalas ang aking isip. Pinanonood ko ang balita sa common room at ginagawa ang crossword puzzles na iniiwan sa hallway. Binasa ko muli ang isang nobela na nabasa ko na ng 2 beses noon. Ngunit may bagay sa loob ko na lumulubog na mas malalim, mas madilim. Pagkatapos sa ika-4 na araw, nakilala ko si Rubay. Hindi siya dapat nakaduty noong araw na iyon. May nurse na nagkasakit at si Rubay, bata na may braids na nakapin sa ilalim ng kanyang scrub cap at kabaitan sa mga mata, ang pumalit. Sinusuri niya ang aking vitals nang sabihin niya, hindi ka dapat narito. Tiningnan ko siya ng gulat. Gumiti siya. Huwag mo akong intindihin ng mali. Maraming tao ang nangangailangan ng tulong at okay yun, ngunit ikaw ay hindi mukhang nawawala. Kumurap ako upang itaboy ang biglang hapdi sa aking mga mata. Nag-usap kami. Tinanong niya tungkol kay Bernardo. Sinabi ko sa kanya ang maaari ko nang hindi nabubuwal. Nakikinig siya. Hindi lamang tumatango, talagang nakikinig. Mamaya nung araw na iyon, bumalik siya na may hawak. Ito ay pag-aari ni G. Henley, isang resident na pumanaw noong nakaraang linggo, bulong niya. Natabuan namin ito sa loob ng Biblia. Walang umangkin. Ito ay lottery ticket, nakatiklop, medyo dilaw at dated 2 linggo na ang nakaraan. Tumawa ako, tuyo at malutong. At gusto mo akong subukan ang aking swerte. Kumindat siya. Hey, may utang sa iyo ang mundo. Hindi ko plano gawin ito. Hindi sa una. Pakiramdam na walang kwenta, ngunit ang boredom at desperation ay kakaibang magkapareha. Noong gabing iyon, naghintay ako hanggang tahimik ang hallway. Gumamit ng isa sa mga ancient na desktop sa lounge at tinipa ang mga numero. Natigil ang aking kamay. Sinuri ko muli ang page ng paulit-ulit. 1,000,000. Tinakpan ko ang aking bibig ng 2 kamay. Tumingin ako sa paligid. Walang tao roon. Ang katahimikan na sumunod ay nakabibingi. Hindi ito kagalakan ang naramdaman ko. Hindi talaga. Ito ay takot. Purong electric na takot. Kung malalaman ni Bernardo, kung malalaman na sinuman, nagprint ako ng confirmation, tiniklop itong maliit at itinago sa loob ng aking bra. Kinaumagahan, tinawag ko si Rube sa tabi. Kailangan kong makipag-usap sa isang tao ng pribado, isang legal. Hindi siya nagtatanong kung bakit. Tumango lamang siya. Kilala ni Rubay ang isang tao, isang volunteer attorney na pumupunta 2 beses sa isang buwan upang tumulong sa mga matatanda sa wills at iba pa. Naghintay ako na may tibok ng puso hanggang dumating siya noong Bayernes. Ang pangalan niya ay Aaron, bata, matalas at pinakamahalaga, discreet. Naupo kami sa maliit na break room. Ibinigay ko sa kanya ang lottery confirmation at bumulong, maari mo ba akong tulungang mawala? Tumaas ang kanyang kilay, ngunit hindi siya nataranta. Kailangan nating gumalaw ng mabilis, sabi niya. Ang susunod na oras ay blur. PayPal, notarisasyon, financial transfers, bagong phone, temporary mailing address. Nakipag-ugnayan siya sa isang independent financial advisor na nag-set up ng Blind Trust. Walang nakikita ang aking pangalan. Hindi makikita ni Bernardo ang anuman. Naglagda ako ng bagong will, iniwan ang lahat sa charity, hindi pa disclosed. Si Bernardo ay naglagda na ng aking buhay minsan. Hindi ko siya hahayaang gawin ito muli. Niyakap ako ni Rubay noong gabi na umalis ako. Huwag kaming kalimutan kapag malaya ka na, bulong niya. Hindi ako umiyak. Hindi ko kaya. Lumayas ako bago pa sumikat ang araw, suot ang mga dami na hindi akin, hawak ang dufel na may essentials lamang. Akala nila sinel ako, sirang-shira, nag-iisa. Ngunit malapit na akong maging multo na may 1,000,000. Hayaan silang maghanap sa akin. Hindi nila ako makikita darating. Ang biyahe sa bus palabas ng Quezon City ay mahaba, tahimik at malamig. Naupo ako malapit sa likod, hood up,
sunglasses on, hawak ang dufel na parang hawak nito ang aking kaluluwa. Sa maraming paraan, ganoon nga. Hindi ko alam eksakto kung saan ako pupunta. Alam ko lamang na kailangan kong makalaya ng sapat na walang makakahanap sa akin. Hindi si Bernardo, hindi ang kanyang asawa, hindi ang mga lawyer na malamang tinawag na niya. Tinulungan ako ni Aaron na bumili ng maliit na bahay sa ilalim ng bagong trust name sa rural na Batangas. Isang bagay na off the grid, ngunit livable. Walang kamera, walang kapitbahay na masyadong malapit, sapat na distansya sa pagitan ko at ng buhay na iniiwan ko. Nang tumawid kami sa hangganan ng Laguna, huminga ako ng malalim sa unang pagkakataon sa loob ng mga oras. Ang kalayaan ay may lasa at hindi ito matamis. Ito ay metallic, parang dugo at takot. Ang bahay ay hindi fancy. Isang single-story na concrete structure na may chip paint at baluktot na mailbox, ngunit may working heater, malinis na tubig, at pinakamahalaga, katahimikan. Hindi ang uri na makukuha mo sa nursing home na paliligid ng mga taong sumuko na. Ito ang uri ng katahimikan na nagpapahintulot sa iyong huminga. Ang susunod na ilang araw, nabuhay ako na parang anino. Nagluto ako ng simpleng pagkain, naglakad sa mailbox, naupo sa porch na nakabalot sa lumang quilt, pinanonood ang hangin na nagdadala ng mga patay na dahon sa buong bakuran. Sinuri ko ang balita ng obsessive, kalahating inaasahan na lumabas ang aking pangalan sa bold letters. Nawawalang babae na nalo na 1,000,000. Anak claims mental instability. Ngunit wala. Hindi pa. Itinago ko ang lottery ticket sa fireproof boots sa ilalim ng floorboard sa hallway closet. Kasama nito, ang bagong will, burner phone, at note na nakadirekta sa sinumang makakahanap nito just in case. Isang umaga, mga 1 linggo pagkatapos umalis sa Willow Pines, ang katahimikan ay nabasag. May kumatok sa pinto. Natigil ako. Wala akong sinabi sa sinuman kung saan ako. Wala man lang akong credit card na link sa aking pangalan. Ang aking puso ay tumibok na parang war drum sa aking dibdib. Lumakad ako ng dahan-dahan sa bintana at sumilip. Deliveryman lamang. Groceries. Bahagi ng arrangement na naset up ni Aaron. Gayunpaman, hindi ko maalis ang pakiramdam. Noong hapon na iyon, ang curiosity ay nanalo sa akin. Gumawa ako ng fake Facebook profile at naghanap kay Bernardo. Naroon siya, ngiting-ngiti sa kanyang profile picture na parang hindi gumuho ang mundo. Sa kanyang latest post, sumulat siya, kung may nakakita sa aking ina, Margarita Tan, mangyari makipag-ugnayan sa akin o sa pulisya ng Quezon City. Nawawala siya ng ilang araw. Nag-alala kami sa kanyang kaligtasan. Sa ilalim nito, daan-daang comments ang bumuhos. Mga dasal, condolences, mga tao na pumupuri kay Bernardo sa pagiging mabuting anak. Tumawa ako ng sobra na umiyak ako. Oh, wala silang alam. Wala. Ngunit ang tunay na sumira sa akin ay hindi ang post. Ito ang photo na ginamit niya. Hindi ito recent. Mula ito 5 taon na ang nakaraan. Isa sa mga huling kaarawan na ipinagdiwang namin ng magkasama. May sparkly party ako at nakayakap siya sa akin. Mukha kaming masaya. Gaano kadali mag-perform ng pag-ibig sa mga larawan. Noong gabing iyon, hindi ako makatulog. Naupo ako sa living room na nakatitig sa fireplace. Ang aking mga inisip ay umikot-ikot at habang mas matagal akong naupo kasama nila, mas madilim sila. Naalala ko ang bawat beses na nagbigay ako ng pera kay Bernardo, bawat utang, bawat kasinungalingan. Naalala ko kung paano niya ako ginagaslight ng banayad ngunit sapat. Sasabihin niya ang mga bagay tulad ng, sinabi mo na iyan sa akin. Nang hindi ko pa o nakakalimot ka ng labis ngayon. Akala ko ay tumatanda ako ng masama. Akala ko ay kasalanan ko. Hindi. Gusto niya akong magduda sa sarili ko. Upang kapag kinuha niya ang kontrol ng aking buhay, hindi ako lalaban. Well, tapos na akong kontrolin. Kinaumagahan, tinawag ko si Aaron mula sa burner number. Kailangan mong i-update muli ang aking will, sabi ko. Hindi siya nagtatanong kung bakit. Anong changes? Gusto kong maging malinaw. Si Bernardo Tan ay walang makukuha. Ni piso, ni alaala, ni memorya. Tapos na. Sabi niya, ligtas ka na ngayon, Margarita. Ngunit hindi. Hindi pa dahil sa kaibuturan alam ko na may darating at kailangan kong maging handa rito. Nagsimula ito sa isang liham, plain envelope, walang return address, nakasingit sa mga utility bills at junk mail. Hindi ko ito mapapansin kung hindi sa papel. Mas mabigat kaysa karaniwan, mahal. Umikot ang aking tiyan sa sandaling hinawakan ko ito. Sa loob ay isang sheet, photocopy, aking lagda o mukhang ganoon. Sa ilalim nito, 2 pa, isa mula sa aking yumaong asawa, Ricardo at isa pa mula kay Bernardo. Ito ay loan document dated 12 taon na ang nakaraan. Personal loan na kinuha sa parehong pangalan ni Ricardo at akin. Ang logo ng bangko ay totoo.
Gayon din ang notary stamp, ngunit hindi ko nilagdaan ang papel na iyan. Kailanman. Naupo ako sa worn sofa, ang liham ay nanginginig sa aking mga kamay. Ang dokumento ay may aking handwriting hanggang sa loob sa G na Margarita, ngunit may mali, masyadong. Malinis, masyadong practice. Ang aking asawa ay hindi kailanman magtatago ng utang ng ganoon. At si Bernardo, hindi siya nagsabi na anuman. Inilabas ko ang fireproof box. Kinuha ang mas lumang file folder na tinulungan akong i-compile ni Aaron, koleksyon ng mga nakaraang financial documents na nasalvage namin bago ako umalis. Sa loob ay natabuan ko ang 3 form pa, lahat ay may peking lagda ko. Isang malamig na realization ang lumusot sa akin. Si Bernardo ay nagnanakaw sa akin at kay Ricardo sa loob ng mga taon. Ipinapaliwanag nito ang kakaibang tensyon sa aming huling taon ng magkasama. Ang paraan na iniwasan ni Ricardo ang ilang financial topics. Kung paano bigla kaming nagkaroon ng mas kaunti. Kung paano palaging nangangailangan si Bernardo ng pera para sa emergency ngunit nagmamaneho ng bagong sasakyan bawat taon. Ang tahimik na argument sa gabi na akala ko ay tungkol sa trabaho. Ang cancelled na vacation plans. Ang masamang investments. Sinisi ko ang pagtanda, ang market, pangkalahatang pagbabago ng swerte. Ngunit si Bernardo iyon. Lahat ng oras, hindi ako umiyak. Hindi sa pagkakataong ito. Sa halip, binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghukay ng mas malalim. Sa susunod na 3 araw, pinagsama-sama ko ang lahat. Si Bernardo ay nag-pick ng ilang loan documents gamit ang social security number ni Ricardo at akin. Ang mga halaga ay nag-aiba. Musik bagaman, ang iba ay tahimik na na-roll sa debt collections. Si Ricardo ay dapat na nag-cover ng karamihan nito bago siya namatay, dinadala ang kahihiyan kasama niya. Ngunit isang account, pa rin active, ay nagpapakita ng ballooning balance na higit sa libo-libo at ito ay defaulted sa ilalim ng aking pangalan 3 buwan bago ako ibinaba sa Willow Pines. Naupo ako sa kadiliman na maliit na living room sa Batangas. Screen na kumikinang sa harap ko, mga kamay na nakakuyom ng sobra na sumakit ang aking knuckles. Hindi lamang ito pagtataksil. Ito ay pagnanakaw, pandaraya, kriminal. Nakipag-ugnayan ako muli kay Aaron. May bagong impormasyon ako, sinabi ko sa kanya. Peking documents, loans. Ginawa ito ni Bernardo. Naniniwala ako sa iyo, sabi niya ng kalmado. Gusto mo ba mag-file ng charges? Hindi pa. Hindi pa ako handa. Hindi dahil may dobes ako. Wala na iyon. Hindi pa ako handa dahil gusto ko siyang maramdaman muna ang takot, ang katahimikan, ang hindi alam. Gusto ko siyang magbaka kung alam ko. Dahil ang katotohanan ay, hindi na ako nagtatago. Nangangaso na ako. Nagsimula akong manggolekta ng bawat dokumento na maaari ko. Bawat account na tied sa aking pangalan, bawat lumang email, bawat financial notice na minsan ipinadala ni Bernardo sa aking ngalan. Nakipag-ugnayan pa ako sa lumang bangko na ginamit namin at humiling ng records sa ilalim ng legal pretext na tinulungan akong i-draft ni Aaron. Piece by piece, ang puzzle ay nabuo at ang ipinahayag nito ay napalamig sa aking dugo. Si Bernardo ay kumuha ng high-interest loan laban sa maliit na business na minsan kong co-founded kasama si Ricardo noong 80s, isang catering venture na pinatakbo namin mula sa aming garahe sa mga unang taon. Ginamit niya ang LLC na iyon, parang technically active, upang mag-secure ng line of credit. Nilagdaan niya ito gamit ang pangalan ni Ricardo, 2 taon pagkatapos mamatay si Ricardo. Hindi lamang iyon moral failing. Iyon ay federal fraud. Sinesave ko ang lahat sa encrypted folder, nag-backup at nag-print ng copy upang i-store sa boots sa ilalim ng floorboards. Hindi ako sigurado kung gaano katagal ako may oras dahil kung si Bernardo ay kasing desperate gaya ng hinihinala ko at kung may counting clue siya na nawala ako na may milyon-milyon, darating siya para sa akin soon. Nakatingin ka na ba sa isang taong minahal mo sa buong buhay mo at napagtanto na hindi mo talaga siya kilala? Iyon ang pakiramdam. Scrolling sa mga page ng documents na nagugnay sa aking anak sa trail ng deceit na sobrang haba at gusot na nagpaikot sa aking tiyan. Ang lalaki na minsan kong inalog sa pagtulog sa aking mga bisig ay lumaki na estranghero. At hindi lamang anumang estranghero, isang mapanganib. Sa ngayon, nakumpirma ko na ang lahat. Si Bernardo ay nagpick na aking lagda, nagsinungaling sa mga bangko, nagmanipula sa aking yumawang asawa upang mag-cover para sa kanya at pinakamasama, ginawa niya ito lahat sa likod ng mask ng devoted son. Ngunit ang pinakamadilim na katotohanan ay dumating sa simple search na nakabaon sa public database. Sa counting tulo mula sa access ni Aaron, natagpuan ko ito. Bernardo Tan, kasalukuyang nasa ilalim ng federal investigation para sa fraudulent tax fillings, embezzlement, at identity misuse. Identity misuse. Iyon ang pinakamatindi. Nag-click ako sa case file, nanginginig.
Ang mga detalye ay karamihan redacted, ngunit ang mga accusations ay malinaw. Si Bernardo ay gumagawa ng false identities, inflating incomes, falsifying deductions, at submitting returns upang sipon money sa pamamagitan ng refunds. Ang ilan sa mga identity na iyon ay deceased, ilan elderly, ilan real people, kasama ako. Ang bizarre ay nag-flag na ilang returns na filed sa aking pangalan sa nakaraang 3 taon. Wala akong alam. Tinitigan ko ang screen, ang aking isip sa spiral. Plano ba niyang kunin ang aking pera mula pa sa simula? Ito ba ang dahilan kung bakit siya mabilis na itinulak ako sa facility at isinara ang aking phone? Hindi ito concern. Ito ay containment. Gusto niya akong panatilihing tahimik, disoriented at wala sa daan. Itinulak ko palayo sa desk, kasing ang narrow living room, isang kamay sa aking dibdib upang patahimikin ang tremors. Ang aking sariling anak ay ginamit ang aking identity bilang weapon, ginamit ang aking pangalan bilang tool para sa kanyang schemes, at kapag dumating ang head, plano niyang itago ako na parang loose end sa mesh story. Ngayon lamang, hindi na ako loose end. Ako ang may hawak ng thread. Hindi ako tumawag sa pulisya. Hindi pa. Sa halip, nagsimula akong i-document ang lahat. Bawat kasinungalingan, bawat utang, bawat peking line sa papel. Nagprint ako nito, inilagay sa Manila folders, nilagyan ng dates. Nagsimula ako mag-record ng audio notes, hindi dahil natatakot akong makalimot, ngunit dahil gusto ko ang aking boses ang huli sa kwarto kung may mangyari sa akin. Pagkatapos gumawa ako ng choice. Nag-mail ako ng copy ng buong file ng Anonymous sa Department of Justice. Hindi upang mag-statement, hindi pa, ngunit upang magtanim ng seed. Mayroon sila ng evidence. Kung may mangyari sa akin, alam nila kung saan titingin. Gayunpaman, hindi ko mapigilan ang pakiramdam na alam niya. Nagsimula ako mapansin ang mga sasakyan na nakaparada ng mas matagal kaysa karaniwan malapit sa bahay. Minsan may lalaking kumatok sa pinto, claiming na gumagawa siya ng survey ng neighborhood. Hindi ko binuksan, tiningnan lamang mula sa likod ng curtain, phone sa kamay. Bawat katok, bawat ring nagpapatalon sa akin. At gayunpaman, hindi ako tumakbo. Hindi sa pagkakataong ito. Gumawa ako ng isa pang tawag kay Aaron. Kailangan nating i-finalize ang trust. Sinabi ko sa kanya ang will, din gusto ko protektado ang lahat. Sumang-ayon siya. Na-set up namin ito lahat sa aking bagong pangalan na may layers ng legal insulation. Kung susubukan ni Bernardo na mag-claim na anuman, itatapon siya sa bawat court sa bansa. Ngunit gaano man sinusubukan kong protektahan ang sarili ko ng papel at strategy, ang emotional blow ay dumating sa pinakatahimik na sandali. Naupo ako sa gabi at naalala si Bernardo bilang bata. Ang kanyang tawa, ang kanyang gasgas na tuhod, ang paraan na natutulog siya sa aking dibdib. Naalala ko ang teenage years na maging mahirap ang mga bagay, ngunit hindi ako sumuko sa kanya. Ang college calls, ang biglang katahimikan, ang lumalaking distansya. Aano ko napalampas yon? Gaano katagal siya lumalayo habang patuloy akong humahawak? Marahil iyon ang pinakamasamang uri ng pagtataksil, ang isa na pinapanood mo mangyari sa slow motion, palaging umaasa na iba iyon. Ngunit ngayon alam ko na at hindi ko siya hahayaang muling isulat ang dulo ng aking kwento dahil sa unang pagkakataon sa aking buhay, hawak ko ang panulat. Dumating ang liham sa plain white envelope, walang return address. Ngunit sa sandaling nakita ko ang handwriting, alam ko si Bernardo ay palaging nasusula sa matalas, slanted strokes, na parang kahit ang kanyang panulat ay hindi makapaghintay na matapos sa anumang ginagawa niya. Sa loob ay isang sentence lamang. Alam ko ang ginawa mo at hindi pa tapos ito. Binasa ko ito ng 2, 3. Pagkatapos tumawa ako, hindi sa amusement, ngunit dahil iyon ang eksaktong uri ng arrogance na inaasahan ko mula sa kanya. Walang miss kita. Walang nasaan ka. Warning o threat lamang. Iniklop ko ang liham ng maayos at isinilid sa aking lumalaking folder ng evidence. Sa ngayon, halos 3 linggo na akong wala. Si Bernardo ay naglunsad ng mukhang public campaign ng concern, humihingi ng impormasyon, nagbibigay ng interview sa local news stations, ginagampanan ang role ng heartbroken son, naghahanap sa kanyang nalilito at vulnerable na ina. Magiging comical kung hindi sobrang chilling. At pagkatapos, gaya ng kinatatakutan ko, gumawa siya ng move. Dumaiting ang liham mula sa County Courthouse sa Quezon City, official, certified. Nilagdaan ko ito nang nanginginig ang mga kamay at naupo upang buksan ito sa kitchen tableau. Nag-file siya ng petition upang i-deklara akong mentally incapacitated. Hindi ako makahinga. Ang dokumento ay kasama ang statements mula sa 2 tao na claiming na nagpakita ako ng erratic at confused behavior sa nakaraang taon. Isa ay dating kapitbahay, ang isa ay kanyang lumang college friend, isang tao na halos hindi ko kilala.
Ang lawyer ni Bernardo ay nagsubmit ng audio clips, din snippets ng lumang voicemails na iniwan ko ng distressed, malungkot o simpleng venting. Cop at edited. Ginawa akong mukhang unwell, unstable. Nag-attach pa siya ng liham mula sa psychiatrist, isa na hindi ko nakilala, claiming concern sa aking pagkawala at paranoid behavior. Gusto nila i-freeze ng court ang aking accounts, kunin ang control ng trust, ibalik ako. Pakiramdam ko ay natanggal ang hangin mula sa aking baga. Dumating si Aaron noong gabing iyon. Binasa niya ang lahat, ang kanyang expression unreadable. May trabaho Teo, sa wakas sabi niya. Ngunit Margarita, kailangan mo maging calm. Kailangan mo manatiling sharp. Umaasa sila sa panic. Tumango ako, masyado manhid upang umiyak. Ang susunod na ilang araw ay gumalaw na parang bagyo. Nakipag-ugnayan si Aaron sa experienced litigator upang tulungan kaming maghanda. Nangolekta kami ng documents, video calls, financial logs, kahit data journal upang patunayan na ako ay of sound mind bawat araw mula nang umalis ako. Nag-schedule kami ng independent psychiatric evaluation. Ang doktor, mabait na babae na si E.R. Levine ay dumating sa bahay at gumugol ng 3 oras sa akin. Tinanong niya ang aking childhood, aking yumaong asawa, si Bernardo. Sinabi ko sa kanya ang lahat. Hindi niya ako naawa. Nakikinig siya. Nagtanong siya ng totoong questions. At nang umalis siya, hinawakan niya ang aking kamay at sabi, ikaw ang pinakamalino na nakita ko ngayong linggo. Pakiramdam na ito ang unang hininga ko sa loob ng mga araw. Gayunpaman, ang pressure ay lumaki. Nag-leak ang balita ng hearing. Ang internet na sandali ay nakiramay sa missing mother saga ni Bernardo, nagsimulang mag-shift. Lumitaw ang mga tanong. Bakit hindi ako nakipag-ugnayan sa sinuman? Unstable ba ako? May ibang humihila ng strings? Mahal na media ang mystery at alam ni Bernardo kung paano pakainin sila ng isa. Ngunit hindi na ako natatakot dahil ngayon may higit pa akong proof. May propose ako. Sa katahimikan ng aking maliit na tahanan, nagsimula akong maghanda ng video statement. Hindi ko pa ito ipopublish, ngunit gusto kong handa just in case nila akong patahimikin. Tumingin ako sa kamera at sabi, ang pangalan ko ay Margarita Tan. Ako ay of sound mind at ako ay tinaksila ng taong pinagkakatiwalaan ko. Hindi ako umiyak. Hindi ako sumigaw. Sinabi ko lamang ang katotohanan dahil alam ko kung ano ang directing. At sa pagkakataong ito, hindi ako ang nasa trial. Ang courthouse sa Quezon City ay hindi nagbago mula noong huling beses na dumaan ako rito mga taon na ang nakaraan. Nang magbayad ako ng parking ticket at naupo sa kwarto na puno ng mga taong umaasa na makalimot sa kanilang mistakes. Noon ako ay asawa, ina, isang taong naniniwala sa pagbibigay ng second chances. Gayon ako ang accused. Pinayuhan ako ni Aaron na magbihis ng simple ngunit strong. Isang bagay na nagsasabi, hindi ako narito upang mamalimos. Narito ako upang marinig. Suot ko ang navy blue coat na may silver buttons, lumang relo ng aking asawa, at pair na sensible heels na tumutunog ng defiance sa bawat hakbang sa courthouse halls. Si Bernardo ay nakaupo na sa harap ng courtroom nang dumating ako. Tumayo siya nang pumasok ako na parang perfect performance. Mas ng concern na nakadrop sa kanyang mukha. Nag-alok pa siya ng ngiti, ang uri na i-interpret ng mga estranghero bilang warmth, ngunit nakita ko ito sa tunay nito. Narito siya upang ilibing ako. Ang judge, mas matandang lalaki na may pagod na mata, ipinakilala ang case sa maternal mental competency ni Margarita Tan. Ang mga salita ay nakabitin sa hangin na parang usok. Ang attorney ni Bernardo ay unang nagsalita. Matangkad na lalaki na may Polish voice at sobrang confidence. Inilatag niya ito na parang script. Nawala si Margarita. Gumaganap si Margarita ng erratic. Posibleng minamanipula si Margarita. Si Margarita ay danger sa sarili at sa kanyang finances. Ipinakilala niya ang liham ng psychiatrist, ang isa mula sa doktor na hindi ko nakilala, at ipinakita ang mga audio clips ko, edited at spliced na parang horror reel. Nakikinig ako sa sarili kong tunog scattered, desperate, kahit unstable, kinuha ng ganap na wala sa context. Nakita ko ang kilay ng judge na tumaas, ang aking mga kamay na nakakuyom sa armrest. Pagkatapos nagsalita si Bernardo, Your Honor, sabi niya, boses na nanginginig ng tama. Mahal ko ang aking ina. Totoo iyan. Ito ang pinakamahirap na ginawa ko. Ngunit naniniwala ako na ginagamit siya. Hindi siya ang sarili niya. Nawawala siya. Doon ako tumayo. Turn ko, Your Honor. Tumango ang judge. Dahan-dahan akong lumakad sa stand, huminto ng sapat upang hayaang lumubog ang bigat ng aking presence. Pagkatapos nagsalita ako. Ang pangalan ko ay Margarita Tan. Ako ay 62 taong gulang. Hindi ako mentally impaired. Hindi ako nawawala at hindi ako victim ng sinuman.
Binuksan ko ang aking folder na methodical, maingat at ibinigay ang kopi ng full psychiatric report ni E.R. Laverne sa judge, nilagdaan, dated, at certified. Ang verdict, completely sound mind, walang indicators ng cognitive decline, emotionally stable. Nakita ko ang balikat ng attorney na tense. Ang mukha ni Bernardo ay kumibot. Pagkatapos nagpatuloy ako. Narito ako, sabi ko, itinataas ang pangalawang folder, log ng bawat tawag na ginawa ko sa linggo bago ako umalis. Receipts para sa transfer ng funds sa legal trust, medical records, malinis, at signed affidavit mula sa attorney na tumulong sa akin na lumabas sa facility, stating. Nalucid ako, logical, at full control ng aking decisions. Huminto ako at may isa pa akong bagay. Ngunit hindi ko ito ipapakita ngayon. Hindi maliban kung kailangan. Hindi ko ipinakita ang file, ang isa na may bawat fraudulent signature, bawat ninakaw na utang, bawat manipulated tax document na hinawakan ni Bernardo. Iyon ang aking ace. Sa halip, lumingon ako sa judge. Inilagay niya ako sa facility nang wala ang aking consent. Kinuha ang aking phone, kinuha ang aking kalayaan, at ngayon gusto niyang kunin ang kaunti na natira sa akin. Aking boses, aking independence, aking dignity. Huwag siyang payagan. Ang courtroom ay tahimik. Si Aaron ay naupo sa tabi ko, tahimik ngunit steady. Ang kanyang mga mata ay nakipagtagpo sa akin, proud ngunit hindi surprised. Ang judge ay sumandal, tumtapping ang file. Kailangan ko ng oras upang suriin ang lahat ng documents at medical evaluation. Magre-reconvene ang court sa 2 linggo. 2 linggo. Si Bernardo ay lumingon sa akin nang matapos ang session. Sinubukan niyang abutin ang aking mata, ngunit hindi ko siya binigyan ng satisfaction. Umalis siya sa courtroom na may clenched fist at jaw set tight. Ang kanyang mask ay nagsisimulang mag-crack. At ako ay lumabas na may ulo na mataas. Hindi pa tapos ang digmaan. Ngunit sa unang pagkakataon, alam ko na kaya kong manalo. 2 linggo. Iyon ang ibinigay ng judge sa amin. Ngunit hindi nagaksaya si Bernardo ng isang araw. Sa loob ng mga oras pagkatapos umalis sa courthouse, dinobol niya ang kanyang public campaign. Nag-run ang local news ng bagong segment. Nawawalang ina muling lumitaw sa court. Anak natatakot sa exploitation. Direktang nagsalita si Bernardo sa kamera, mata na basa, boses na nanginginig ng sapat. Gusto ko lamang tiyakin na ligtas ang aking ina. Sabi niya marami siyang pinagdaanan. Hindi siya malinaw na nag-isip at natatakot ako na may mga tao sa paligid niya na may masamang intention. Pinanood ko ang broadcast mula sa aking living room, arms folded, jaw tight. Walang masamang tao sa paligid ko. Ako lamang. Si Margarita Tan lamang. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, nagsacrifice, nagpatawad ng higit sa anumang ina. At may audacity siyang ipinta ako bilang pupet. Iyon ang sandali na alam ko. Ang silent war na idineklara ko sa aking puso ay hindi na sapat. Kailangan kong kumilos. Tinawag ko si Aaron at hiniling na pumunta siya. Nang dumating siya, ibinigay ko sa kanya ang sealed envelope na may bawat document na nakolekta ko. Ang fraudulent loans, peking signatures, tax returns na filed ni Bernardo sa aking pangalan. Ipadala ito, sabi ko. Hindi sa court, sa Department of Justice ng Anonymous. Binuksan niya ang envelope, flip sa pages, at tumango. Ito ay makakakuha ng kanilang attention. Umaasa ako rito. Ngunit hindi pa ako tapos. Noong gabing iyon, gamit ang isa sa aking bagong alices at fresh online account, gumawa ako ng sizable donation, 5 milyon sa National Non-Profit Organization na nagpoprotekta sa matatanda mula sa financial abuse. Walang pangalan attached, transfer lamang. Sa loob ng 1 linggo, naglunsad sila ng campaign gamit ang aking case bilang symbol. Hindi nila ako pinangalanan, ngunit ang teaming ay masyadong perfect. Nagsimula ang mga tao na magbulong, mag-share, magtanong, paano nawala ang isang ina. Pagkatapos muling lumitaw na may pera, ngunit ang kanyang sariling anak ay sinusubukang ikulong siya. Bumuhos ang comments sa social media. May mali sa anak. Hayaan siyang magsalita. Bakit walang nagtatanong sa kanyang side? Hindi ko siya pinagkakatiwalaan. Ang maingat na constructed image ni Bernardo ay nagsimulang magwobble. Pagkatapos isang break na hindi ko inaasahan. Isang journalist mula sa major newspaper ang nakipag-ugnayan kay Aaron. Gusto niyang marinig ang aking side ng story. Nangako siya ng discretion. Walang names, walang photos, truth lamang. Sumang-ayon ako. Nagkita kami sa tahimik na cave 2 bayan ang Leo. Suot ko ang sunglasses at hat. Naupo kami sa corner booth. Pinindot niya ang record at hinayaan akong magsalita. Sinabi ko sa kanya ang facility, ang pagbabaruan ng walang babala, si Bernardo na kinuha ang aking phone, aking accounts, aking dignity. Hindi ko binanggit ang lottery. Hindi pa.
Nang tanungin niya ang court case, sinabi ko lamang sinusubukan niyang kunin ang kontrol ng aking buhay. Muli, ang story ay lumabas 2 araw pagkatapos. Ina o milyonaryo? Ang silensing ni Margarita T, hindi nagtagal ang pagkonekta ng dots. Nagsimula ang mga tao online na mag-speculate. Ang nawawalang ina ba talaga ang anonymous donor? Ito ba ang dahilan kung bakit gusto ng kanyang anak na ay deklara siyang incompetent? Higit na bulong, higit na dobs. At gayunpaman, nanatili akong tahimik. Dahil ang pagbagsak ni Bernardo ay hindi darating mula sa accusation. Darating ito mula sa reckoning. 2 araw bago mag-reconvene ang court, tumawag si Aaron. Mula ito sa Department of Justice. Natanggap nila ang aming anonymous file at nagbubukas sila ng case. Hindi pa alam ni Bernardo, ngunit habang nagtatayo siya ng kaso ng lies sa courtrooms at cameras, sinisunog ko ang foundation at ang flames ay lumalaki. Ang pangalawang hearing ay mas malamig, hindi dahil sa panahon, bagaman ang hangin sa Batangas ay naging cruel nung linggo na iyon, ngunit dahil may nag-shift sa hangin sa paligid namin. Pumasok si Bernardo sa courtroom na mukhang hindi gaanong confident sa pagkakataong ito. Ang kanyang balikat ay hindi masyadong mataas. Ang kanyang lawyer ay bumulong ng urgent habang naupo sila. Nakita nila ang article. Nakita nila ang shift online. Nararamdaman nila ang cracks. Naupo ako ng kalmado, aking folder ng documents na maayos na nakalagay sa aking lap. Hindi na ako natatakot. Galit ako. Hindi ang uri ng galit na sumasabog, ngunit ang uri na nagiging precision. Sa pagkakataong ito, kami ang unang gumalaw. Binuksan ni Aaron na statement na nagpatahimik sa courtroom. Your Honor, sinimulan niya. Mula noong huling hearing, nakumpleto namin ang full independent psychiatric evaluation, nagsubmit ng detailed financial logs na nagpapatunay sa independence at coherence ni G&G, Tan, at natuklasan sa legitimate public records na ang petitioner, G. Bernardo Tan, ay kasalukuyang nasa ilalim na federal investigation para sa multiple financial crimes, asama ang identity misuse at tax fraud. Ibinigay niya sa judge ang kopya ng public case docket. Agad na tumayo ang attorney ni Bernardo na nagpo-protest. Ang investigation na iyan ay walang bearing sa. Itinaas ng judge ang kamay. Mopo ka. Hinintay ng courtroom ang hininga. Pagkatapos dumating ang tunay na blow. Si E.R. Levine, aking independent evaluator, ay umakyat sa stand. Kalmado, intelligent, direct. Kinumpirma niya na hindi lamang ako mentally competent, ngunit emotionally sound, at fully aware ng aking decisions, kasama ang choice kong umalis sa nursing home. Hindi lamang siya clear, sabi ni E.R. Levine, siya ay deliberate, thoughtful. Walang medical basis para sa anumang declaration ng incompetence. Tumingin ako kay Bernardo noon. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa table ng sobra na puti ang kanyang knuckles. Ang kanyang mask, ang maingat na constructed facade ng concern, ay nag-unravel sa bawat segundo. Pagkatapos ipinakita ni Aaron ang aming final piece ng evidence, isang timeline. Ipinakita nito eksakto kung kailan sinusubukan ni Bernardo na kunin ang control ng aking accounts at kung paano ito perpektong coincided sa large withdrawals na ginawa niya mula sa kanyang sariling failing business. Coincidence? Hardly. Sinuri ng judge ang lahat ng tahimik. Binigyan si Bernardo ng opportunity upang tumugon. Tumayo siya, ang kanyang boses ay pumutok. May sakit ang aking ina. Malinaw na minamanipula siya ng isang tao. Hindi siya gaganituhin maliban kung nalilito o unstable siya. Ito ay hindi siya. Tumayo ako noon at harapin siya ng direkta. Ako siya, sabi ko. Lahat ay natigil. Ako ang babae nagbantay sa iyo na may flu ka sa edad na 6. Nasumuko sa vacations, nagbenta ng alahas upang bayaran ang iyong college classes, nagluto ng paborito mong ulam kahit hindi ko afford ang groceries para sa sarili ko. Ako siya at iniwan mo ako sa facility na parang wala ako. Lumingon ako sa judge. At ngayon, Your Honor, hiniling ko na payagan mo akong patunayan na hindi ako wala. Sumandal ang judge, stipled ang kanyang fingers at nagsalita ng dahan-dahan. G&G, Tan, batay sa overwhelming evidence na ibinigay, yung psychiatric evaluation at inconsistency sa claims ng petitioner, dinidismiss ko ang case na ito. Ang iyong financial accounts at personal autonomy ay fully restored. Kinikilala ng court na ikaw ay competent at independent. Hindi ako umiyak, ngunit bahagyang nanginginig ang aking mga kamay habang kinukuha ko ang aking mga papel at lumabas sa courtroom. Walang sinabi si Bernardo nang dumaan ako. Ang kanyang mga mata ay willed. Hindi sa galit, sa takot. Alam niya na tapos na. Kahit man lang itong bahagi. Ngunit ang hindi niya alam ay habang gumugol siya ng mga linggo na sinusubukang patunayan na unstable ako, nagtatayo ako ng bagay na higit na makapangyarihan kaysa defense. Isang legacy. At hindi pa ako tapos. Dumating ang tawag pagkatapos ng hating gabi.
Tense ang boses ni Aaron, ngunit steady. Nangyari ito. Binuksan ng EJ ang formal proceedings. Ang pangalan ni Bernardo ay nasa docket. Hindi ako nagsalita. Naupo lang sa kadiliman, nakatitig sa hangin na gumagalaw sa mga puno sa labas ng aking bintana. Bahagi ko ay naghihintay sa sandaling ito. Ngunit ngayon na dumating ito, hindi ito pakiramdam na victorious. Pakiramdam na inevitable. Kinaumagahan, nahabol ng mundo. Unang sumugod ang media. Bernardo Tan, anak ng recently spotlighted elder abuse case na sa ilalim ng federal investigation. Hindi direktang binanggit ang aking pangalan, ngunit ang dots ay masyadong malapit upang hindi ikonekta. Naalala ng mga tao ang nawawalang ina, ang court battle, ang anonymous donor, ang frail na babae na nawalan ngunit tumayo ng malakas sa court mga linggo pagkatapos. Ngayon ang kanilang perfection ay nag-unravel at gusto nilang marinig mula sa akin. Nanatili akong tahimik sa loob ng 2 araw, pinatay ang tea, ignored ang phone. Nagluto ako ng breakfast para sa sarili, pinanood ang mga ibon na sumisipit sa frostbitten yard, naupo na may panulat sa kamay, at sumulat ng mga liham na hindi ko balak ipadala. Ngunit ang katahimikan ay hindi justice. Oras na. Nakipag-ugnayan ako kay Sarah, ang journalist na lihim na nakipagkita. Sa aking mga linggo na ang nakaraan. Sinabi ko sa kanya na handa na akong magsalita sa pagkakataong ito sa kamera. Walang aliases, walang shadows pa. Nag-schedule kami ng interview para sa sumunod na Bayerness. National News Full Feature. Tinanong niya kung sigurado ako. Hindi pa ako naging sigurado, sabi ko. Sa araw ng interview, simple akong nagbihis. Gray sweater, maliit na silver earrings, walang makeup, walang stylist, truth lamang. Naupo kami sa harap ng isa't isa sa tahimik na studio, ang light soft at warm. Sumendo si Sarah. Margarita, alam ng mundo ang headlines. Nabasa nila si Bernardo, ang case. Ngunit ang hindi nila alam ay ang puso nito. Bakit ngayon? Direkta akong tumingin sa kamera. Dahil hindi lamang tungkol sa akin, sabi ko. Tungkol ito sa bawat magulang na nagbigay ng lahat at itinapon. Bawat matandang adult na dismissed, erased, o ikinulong sa ilalim ng excuse ng pag-ibig. Halos isa na ako sa kanila. At hindi na ako tatahimik. Pagkatapos sinabi ko ang aking kwento, ang nursing home, ang lottery ticket, ang mga kasinungalingan na natuklasan ko, ang file na ipinadala ko. Walang iniwan. Namasa ang mga mata ni Sarah habang nagsasalita ako. Ngunit hindi ako umiyak. Tapos na akong umiyak. Noong gabing iyon, ang interview. Milyon-milyon ang nanood. Bumuhos ang messages. Mga tao mula sa buong bansa na nag-share ng kanilang sariling kwento ng pagtataksil, abandonment, at survival. Hindi na ako si Margarita lamang. Ako ay salamin. Hindi nagsalita si Bernardo ng publiko, ngunit sources malapit sa kanya ay nagsabi na devastated siya, na gumuho ang kanyang buhay. Mabuti. Binuo niya ang buhay na iyon sa manipulation, at ngayon ito ay gumuho sa ilalim ng bigat ng kanyang sariling cruelty. Ngunit hindi ako nag-gloat. Sa halip, nagtatrabaho ako. Gumawa ako ng plans upang maglunsad ng foundation, isa na magpoprotekta sa elders mula sa legal at financial abuse. Hindi sa pangalan lamang, ngunit may real legal support, real funding, real advocacy. Pinangalanan ko itong Margarita Project dahil kung gagamitin nila ang aking pangalan upang alisan ako ng dignity, gagamitin ko ito upang ibalik ang dignity. Gayunpaman, ang sakit ay nanatili. Hindi dahil naghihirap si Bernardo, ngunit dahil minsan ko siyang minahal ng may loyalty na nagbulag sa akin. At ngayon kailangan kong matutong mabuhay nang wala ang illusion na iyon. Ngunit may mas mabuti akong ngayon. May katotohanan ako at walang makakakuha niyan mula sa akin muli. Ang pag-aresto kay Bernardo ay hindi dumating na may sirens. Dumating ito na may headlines. Bernardo Tan indicted sa multiple counts ng wire fraud, identity theft at tax evasion. Binasa ko ang balita sa tahimik na umaga na may tiya sa kamay at aking pusa na nakabaluktot sa tabi ko. Ang bahay ay tahimik maliban sa steady hum ng refrigerator at hangin na bumubulong sa shutters. Sa mahabang panahon, tinitigan ko lamang ang article, hindi dahil hindi ako naniniwala. Naniniwala ako, ngunit dahil napakaraming beses kong inimagine ang sandaling ito na nang dumating ito, halos pakiramdam na ijevu. Siya ay out on bond. Siyempre, ang pera ay makakabili ng oras kahit hindi makakabili ng peace. Ngunit ang damage ay tapos na. Ang kanyang pangalan ay naging synonymous sa pagtataksil. Dating clients ay nagpull ng kanilang business. Ang kanyang credit lines ay frozen. Mga kaibigan wala na. Kahit ang kanyang asawa ay nag-issue ng statement sa pamamagitan ng lawyer. Nag-file siya ng divorce. Nag-iisa na siyang gayon. Dapat ay naramdaman kong triumphant. Ngunit ang naramdaman ko lamang ay hollow.
Ang bagay tungkol sa surviving betrayal ay hindi ka nito iniwan whole. Iniwan ka nitong wiser, sharper, stronger marahil. Ngunit may malambot na namamatay sa iyo, ang blind trust na iyon, ang belief na ang pag-ibig ay sapat upang panatilihing loyal ang isang tao. Hindi ko inyakan ang lambot na iyon. Inilibing ko ito. Malamig na Sabado nang una akong pumasok sa town center mula nang ang interview. Kinilala ako ng mga tao. Hindi sila nagbulong. Hindi sila nakatitig. Gumiti sila. Isang babae, mga 40, hinawakan ang aking braso at sabi, "Binigyan mo ng lakas ang aking nanay upang umalis sa masamang sitwasyon." Isang batang lalaki sa likod ng pharmacy counter ay naglagay ng note sa aking prescription bag. Sabi ng aking lola, "Salamat." Hindi ko hinangad ang atensyon na ito, ngunit dumating ito ng mahina na parang sunlight sa heavy clothes. Dumaan si Aaron noong hapon. Nag-offer sila sa kanya ng deal. Sabi niya, 0 taon kung mag-plead guilty siya. Kung hindi, pupunta sa trial, at siya. Tinanong ko, parang pretending na lahat ay misunderstanding. Akala niya kaya niyang outsmart ang system. Humiling ako. Nagpipretend siya sa buong buhay niya, nag-hesitate si Aaron. Hindi pa rin siya sumubok na makipag-ugnayan sa iyo. Direktang nakipagtagpo ang kanyang mga mata sa akin, ngunit may natanggap ako. Isang liham on marked envelope isinilid sa ilalim ng aking front door isang gabi habang nasa kusina ako. Sa loob, isang photograph. Mula ito sa aking ika-negatibo 60 kaarawan. Ako sa yellow sweater na tumatawa na may cake sa mukha. Si Bernardo sa tabi ko na hawak ang kutsilyo, tumatawa din. Sa likod, isang sentence lamang sa kanyang handwriting. Palagi kang naniniwala sa akin. Paumanhin na hindi iyon sapat. Naupo ako kasama ang photo na iyan sa loob ng mga oras. Hindi umiyak, hindi galit, lamang naalala. Naalala ang batang humihingi ng isa pang bedtime story. Ang teenager na nagmaneho ng aking sasakyan sa mailbox at umiyak nang hindi ako sumigaw. Ang lalaki na niyakap ako ng mas mahigpit kaysa karaniwan sa araw na namatay ang kanyang ama. Lahat sila bahagi niya at minahal ko sila. Ngunit ang pag-ibig, tunay na pag-ibig ay nangangailangan ng katotohanan. At pinili ni Bernardo ang mga kasinungalingan. Noong gabing iyon, sinunog ko ang photo sa fireplace. Hindi sa galit, sa release. Pinanood ko ang flames na yumakap sa papel, itim ang gilid, burahin ang ngiti. Hindi ko kailangan ng larawan upang maalaala. Kailangan ko ng peace. At malapit na ako roon. Ang umaga na bumalik ako sa Willow Pines. Ang langit ay pale gray, ang uri na nagpapalambot sa mundo nang hindi itinago ito. Tumayo ako sa labas ng facility sa mahabang sandali, nakatitig sa mismong lugar kung saan ako iniwan na parang bagahe. Ang parking lot ay tahimik. Ang mga puno ay hubad, ngunit may nagbago. Binuksan ang front doors at lumabas si Rube bago ako makatok. Napahinga siya nang makita ako. Oh my God, Margarita. Gumiti ako. Ako ito. Niyakap kami, hindi polit, hindi brief, ngunit na parang dalawang tao na parehong nakaligtas sa isang bagay. Mainit ang kanyang mga braso at napagtanto ko kung gaano katagal mula na makaramdam ako ng ligtas sa yakap ng isang tao. Sa loob, mukhang iba ang lugar. Bagong wetset ang floors. Mas maliwanag ang lights. Ang common room ay may bagong books, better television at real coffee na nagbi-brew sa corner. Narinig ko ang ginawa mo, sabi ni Rubay, inakay ako sa tahimik na bench sa hallway. Ang donations, ang interviews. Margarita, binago mo ang lahat. Hindi, sabi ko, tumigil lamang akong hayaang magdesisyon ang mga tao kung sino ako. Naglakad kami sa house ng magkasama. Binisita ko ang lumang kwarto ni Doris. Ngayon ito ay reading lounge. Ang staff ay tumingin, ilan gumingiti, ilan stoned. Ilan residents ang nakakilala sa akin. Tumango ako sa bawat isa. Hindi na sila invisible at gayon din ako. Noong hapon na iyon, nagbigay ako ng speech sa bagong activities room. May folding chairs na naset up at gumawa ang staff ng cookies. Ipinakilala ako ni Rubay na parang sikat ako, ngunit umiling ako. Hindi ako narito dahil mayaman ako, sinimulan ko. At hindi ako narito dahil ako ay nasaktan. Narito ako dahil ako ay pinatahimik. At alam ko kung gaano karami sa inyo ang nararamdaman pa rin ganoon. Bawat pairs ng mata ay nanonood sa akin. Ilan ay namasa ng luha. Gusto kong sabihin sa inyo ang isang bagay na sana sinabi sa akin noon pa. Sabi ko, hindi kayo burden. Hindi kayo nakalimutan. At hindi kayo tapos. Sumunod ang palakpakan, malambot sa una, pagkatapos mas malakas. Ngumiti ako, nararamdaman ang bigat ng bawat malungkot na gabi na nagugol ko. Ngayon pinalitan na mas mainit, mas buo. Nang bumalik ako sa bahay, i-finalize ko ang trust.
Ang Margarita Project ay magiging national organization na nag-aalok ng legal at financial advocacy para sa elders na nasa danger ng exploitation. Mag-hire kami ng attorneys, maglunsad ng hotlines, magtatayo ng partnership sa senior care facilities at courts. Si Bernardo, tinanggap niya ang deal. Isa 0 taon. Sinubukan niya magpadala ng isa pang liham. Ibinabalik ko itong unopened. Sarado na ang chapter na iyon. Ginugol ko ang huling araw na taon sa pagsusulat ng mga liham sa bawat taong tumulong sa akin. Aaron, Ruby, kahit sa E.R. Levine. Pinasalamatan ko sila hindi sa pagligtas sa akin, ngunit sa paninindigan sa tabi ko habang iniligtas ko ang sarili ko. At pagkatapos sa unang snow na Enero, gumawa ako ng bagay na hindi ko ginawa sa loob ng decades. Sumulat ako ng liham sa sarili ko. Maikli ito, 1 page lamang. Binasa ko ito ng malakas habang naupo sa tabi ng fireplace. Ang pusa nakabaluktot sa aking paa. Dear Margarita, hindi ka baliw. Hindi ka masyadong mapagkakatiwalaan. Hindi ka mahina. Babae ka lamang na nagmamahal ng sobra. At nang sinusubukan nilang isulat ka palabas sa iyong sariling buhay, kinuha mo ang panulat at isinulat ang dulo mo mismo. Sobrang proud ako sa iyo. With love yourself. Iniklop ko ang liham, inilagay sa maliit na wooden box, at inilagay sa mantle. Hindi ko kailangan ng legacy ng pera o revenge o kahit justice. May mas dakila akong kalayaan. At sa unang pagkakataon sa aking buhay, sa wakas, ganap na malaya ako. Salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-subscribe at malayang ibahagi ang iyong kwento sa comments. Mahalaga ang iyong boses.